Kasi yung musika sa suot eh. Iba na eh. Tama. Iba? Ano pinagsasabi mo? Teka muna. Alam mo ba kung kailan nagiging akbo ang isang uri ng musika? Hindi, kailangan mo eh. Ganito kasi yun. Explain natin. Sa madaling salita, ang politikal na musika ay tumatalakay sa mga isyong panlipunan. Nag-ugat ang ganitong musika sa impluwensya ng demokratikong bansang Amerika. Ika-17 siglo pa lamang, laganap na ang ganitong uri ng musika sa kanilang bansa at tayo na naging kolonya nila ay hindi maiiwasang matulad sa kanilang mga pamamaraan. Hindi isang genre, kundi isang klasifikasyon batay sa tema ng nilalaman ang politikal na musika. Mula sa dating mga kundiman at awiting bayan hanggang sa pop, rock at funk ngayon, makikita ang politikal na tema. Ilan sa mga kontemporaryong personalidad na nakapagtanghal ng musikang pampolitika ay sina Freddie Aguilar, Francis Magalona at ang mga bandang Bamboo at Glock 9. Layunin ng mga ganitong uri ng musika na pataasin ang kamalayan ng mga tao sa mga isyong pumapaligid sa kanila. Minsan, pati na rin mahikayat ang kanilang suporta. Basta't nakapag-uudyok o nakapagsasalamin ng politikal na panghuhusga ng mga tagapakinig, ito isang musikang pampolitika. Yan ang politikal at novelty ng musika. Tapos, di ba yung mo eh? Bakit hindi ka na lang makinig ng mga reliyosong musika o mga awiting kabilang sa liturhiya o mga awiting pansimbahan o anumang kontemporaryong awitin na may inspirasyonal na mensahe? Nang dumating ang mga Kastilang misyonero sa Pilipinas noong ika-16 na siglo, nasa lengguwaheng Latin ang liturhiya ng Katolikong pananampalataya at kanluranin ang musikang kasama nito. Idinaos ang liturhiya gamit ang Gregorian chant. Noong 1963, pinayagan ang pagsalin ng liturhiya sa lengguwaheng vernacular at noon marami nang nailathalang awitin sa Tagalog, karamihan ng mga Iswita. Maraming naidulot ang globalisasyon sa ating lipunan. Kasabay ng sekular na musika, dumating ang religious contemporary music. Nakarinig ka na ba ng Hillsongs, Sonic Flood, South Band at Casting Crowns? Mabuti pa sumama ka sa akin sa music ministry namin sa Youth for Christ at siguradong marami kang matututunang praise and worship songs. Hindi siya boring. Sa katunayan, mga love songs din ang mga ito, directed lamang kay God. At hindi lang yon, mas marami ka pang makakasalamuhang kaibigan. Ayaw mo ba nun, mas magiging personal ang relasyon mo sa Diyos?